Kumusta mga kadayo? At sa'yo rin, Sir Bon. Tawagin mo na lang akong Greg, isang bus driver at minsan konduktor na rin. Sa isang kilalang bus company dito sa Timog at biyaheng Bicol to Manila ang ruta namin. Hindi pangkaraniwang kwento lamang ang aking ibabahagi sa inyo. Isa itong kwento ng pangangaliwa na nakakapangilabot ang kinahantungan. Sanay na ako sa puyatan dahil 24/7 kasi ang biyahe namin. Bawal ang reklamador at lalong bawal mapagod. 5 ang anak ko at high school pa lang ang panganay ko, Sir Bon. Kaya kahit sinong ama kakayod at walang karapatang mapagod. Dating guro din pala ang misis ko na nagkasakit ito dahil breadwinner siya noong dalaga pa. Kaya nang magkaanak na kami ng 5, sinabi ko na ako na ang bahala. Pahinga na muna siya sa bahay. Ang sideline ni Mrs. ay online. Maayos naman ang takbo ng buhay namin. Hindi kami mayaman at hindi rin naman kahirapan sa buhay. Hanggang sa gumulo ang lahat at hindi na kayang ipaliwanag pa. Maging ang aking trabaho ay naapektuhan na dahil akala ko nasisiraan na ako ng ulo. Nagsimula ang lahat sa kwentong kutsero. Pag nasa terminal kasi kami, may kumakalat na istorya mula sa mga kapwa ko driver. May kasamahan kasi kaming driver na pinatay sa biyahe. Ibang kumpanya ito. At hindi ko kilala ang napatay na driver. Sa dami ba naman namin, mahirap tandaan ang mukha ng bawat isa. Ang pumatay sa kanya ay asawa ng kanyang kalaguyo at talagang pinagplanuhan siya. Isang bala lang at tapos na ang kanyang buhay. Habang may sumasakay at nakatigil sila sa isang waiting shed. Nangyari nga ang pagbaril sa bus driver. Sabay sakay ng lalaking may baril at sabay putok na para bang walang nangyari. Bumaba uli ang lalaki at dahan-dahang naglakad papalayo. Sa ulo tumama ang bala at sabog ang bungo ng kapwa ko driver. Bago mag-pandemic nangyari yon. At dahil sanay na kami sa ganong senaryo, ay baliwala na lang sa amin at tuloy lang ang biyahe. Ilan na bang kwentong patayan ang naganap at ang aming katwiran kapag oras mo na ay wala na kaming magagawa pa. Pero ang masakit, Sir Bon, balita namin, ang kanyang asawa ay tuloy pa rin sa kanyang ginagawa. At ang target talaga niya ay kaming mga driver at konduktor. At ang kanya namang asawa na namaril ay nagtatago dahil wanted na ito sa mga alagad ng batas. Masasabi kong walang kinatatakutan ng babae. At kahit nakapatay na ang kanyang asawa, ay tuloy pa rin ang kanyang ligaya. Crew kasi ang babae sa malaking kantin, sa Grand Terminal, at bata, at sexy, kaya maraming naaakit sa kanya. Kahit pa alam naman nila ang asawa nito ay handang pumatay dahil sa selos, at marami pa rin kapwa ko driver na matitigas ang ulo. Ito na nga ang kinatatakutan ko. Bata pa ako, malikot na talaga ang mga mata ko. Aminado naman ako doon, Sir Bon. Elementary pa lang ako, may nakikita na akong mga nilalang na ako lang ang nakakakita. Pero buhat magkapamilya na ako ay nawala na ito. Dahil siguro busy na ang isipan ko at nakapokus na ako sa ibang bagay. At ngayon nga, Sir Bon, ayan na naman ang malikot kong mata. Tuwing dadaan kami sa may waiting shed sa pinangyarihan ng barilan,
Laging may sumasakay sa aking lalaki. Normal lang ang kanyang kasuotan. At sa aking tingin, para itong kagaya kong driver dahil may towel sa leeg, nakaputing t-shirt at itim na pantalon. Minsan sumasabay ito sa mga sumasakay na pasahero ko. At minsan solo lang siyang sasakay. At hindi ko pa siya pinapansin noon. Kami kasing mga driver, wala kaming pakialam kung sino man ang sumakay basta nagbabayad. Kaya pag may sumakay, si Jun na ang bahala, ang partner kong driver, konduktor na rin. Pero hindi lang ito nagsasalita at nagtataka na pala ito sa akin. Kahit daw wala namang pasahero, ay panay ang tigil ko sa waiting shed na yon. Minsan naman busy na rin si Jun sa mga pasahero at hindi na lang daw niya ako pinapansin. Nangyari na nga ang aking kinatatakutan. Dahan-dahan kong napapansin na hindi nagpapalit ng damit ang lalaki. At ang oras laging nagkakataong 3:00 ng hapon. May oras kasi ang bawat takbo namin, Sir Bon. Kaya paulit-ulit lang ang oras ng pagdaan namin sa waiting shed na yon. Kaya isang araw nang sumakay ito, binati ko ito at nakangiti akong nagbigay galang sa kanya. Magandang hapon po, sir. Tumango lang ito at diretso lang ang pagpasok sa bus at sa bandang dulo ito naupo. Lumampas ito kay Jun at dahil nagre-resibo ang konduktor ko, hindi niya napansin ang lalaki. Ewan ko ba, Sir Bon? At dahil kokonti ang pasahero ko, inabangan ko ito kung saan bababa. Dahil sa tagal na niyang nasakay, hindi ko na monitor kung saan ito bumababa. Dahil focus nga ako sa pagmamaneho, maingat kasi ako at istrikto pagdating sa pagdadrive. Hanggang makaabot na nga kami sa isa pang malaking kantin o bus stop kung saan pwedeng umihi at bumili ng pagkain ang aming mga pasahero. Agad akong tumayo at ang gulat ko, wala ang lalaki. At ang hindi ko naman nakitang boba. Kaya agad kong tinanong ang konduktor ko, Jun, nagbayad ba yung lalaking nakaputing t-shirt at nakaitim na pantalon? Dito siya umupo sa dulo. Kuya Greg, ayan ka na naman ha. Wala namang nakaupo dyan ha. Saan ba sumakay? Nanindig na nga ang balahibo ko, sabay baba muna sa bus at nagpahangin. 5:00 pasado na noon at agaw dilim na dahil mukhang uulan. Habol ako ng tingin ni Jun at lumapit ito sa akin at pinaalalahanan ako. Kuya, napapansin ko may kakaiba sa'yo. Focus lang ha. Ako munang magdadrive hanggang terminal ng Central ha. Baka pagod ka na eh. Saad ni Jun na medyo nawewerduhan na ito sa akin ng oras na yun. Minabuti ko na nga na magkonduktor muna. Parang ang may kakaiba na naman sa akin. Nang sakaya na ang lahat ng aming pasahero, ay bakante pa nga ang dulong upuan. Nakitang-kita ko doon umupo ang lalaki. Nagtanong pa ako na baka may nasa CR pa. Sumagot naman ang lahat na wala na daw at kompleto na. Sir Bon, hindi ako nagkakamali at maliwanag pa naman nang sumakay ang lalaki. Talagang may sumakay na lalaki at ayaw ko mang manakot, sinabi ko kay Jun ang totoo. Pagdating namin sa terminal, sinabi ko kay Jun na suki ko na ang lalaki na sumasakay sa waiting shed na yon. Hindi ko na nga lang binomonitor kung saan nababa. Nahalata ko tuloy na nawerduhan si Jun sa akin at parang natatakot na ito sa mga sinasabi ko. Pagbalik nga namin ng Bicol, si Jun ang nagmamaneho at wala na kaming na-pick up na pasahero.
hanggang dumaan kami sa malaking waiting shed at natanaw ko andoon na naman ang lalaki at habol kami ng tingin. Agad akong lumapit kay June at itinuro ko sa side mirror niya ang lalaki sa waiting shed. At sinagot niya kung wala naman daw siyang nakikita. Napaupo na lang ako at pinagpawisan ng malamig. Hanggang makarating na muli kami sa terminal ng Lucena City. Tahimik ako at wala na sa mood. Sinabi ko kay June na siya na muna ang mag-drive hanggang Cubao dahil masama na ang pakiramdam ko. Nauunawaan naman ako ni June at sinabing may mga narinig na rin daw siyang istorya na sumasakay daw ng bus ang napatay na bus driver. Baka daw yung nakikita ko ay yun din yung pinag-uusapan ng kapwa namin driver. Sa isip ko na lang, hayaan ko na lang at baka naman hindi pa ito makakatawid pa at may hinahanap pa ito. Nagdasal nga ako ng pabalik na kami sa Bicol at handa na ako kung anuman ang agenda ng lalaking multo. Basta kako, wag akong sasaktan ay ayos lang sa akin na sumakay siya. Heto na naman ang waiting shed. Madadaanan ko na naman. May 5 pasahero akong natanaw at agad akong tumigil. Pero sa pagkakataon yon ay kakaiba ang nangyari. Wala ang lalaki. At matapos sumakay ang 5 tao, lumingon ako sa dulo ng upuan. At laking gulat ko, nakatitig sa akin ang lalaki. At nakaupo muli ito sa dulong bahagi ng upuan. Diyos ko, andun na naman siya. Ano bang kanyang hinahanap? Hindi ko pwedeng ipahalata kay June na nakikita ko na naman ang lalaki. Kailangan kong kumalma at manatiling nakatutok sa pagmamaneho. Marami akong pasahero at ayaw kong may madamay. Lagi akong nakatingin sa unahang salamin ko kung nakaupo pa ba ang lalaki at andoon pa rin ito. At napuna ko na wawala ito pag malapit na muli kami sa bus stop. Pinag-aralan ko nga ang kanyang gustong ipahiwatig sa akin. At laking gulat ko nang paalis na kami, hindi ako pwedeng magkamali. Lumipat ang lalaki sa kasunod naming bus. At namukaan ko na nakasakay din doon ang babaeng mahilig sa mga bus, sa mga driver ng bus. Ibig sabihin, kaya siya sumasakay ay naghihintay siya na makasakay niya ang babaeng dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi ito matahimik dahil hindi pa nahuhuli ang lalaking bumaril sa kanya. Hindi ako pwedeng maapektuhan. Nagkataon lang na nakakakita talaga ang mata ko ng kakaiba. Kaya wala na akong pakialam. Ang mahalaga, nakakatulong ako sa kanya na lagi ko siyang inihahatid dito sa terminal. Baka kako gusto pa niyang makasama ang babae. At kung ano man ang plano niya, siya lang ang nakakaalam. Nauna nga sa amin ang bus kung saan sakay ang babae at ang multo ng lalaking driver. Hindi ako nagpapahalata kay June. Nakakaawa naman yung tao kung idadamay ko pa. Mga 3 oras din ang binyahe namin at narating namin ang isang bayan na mukhang doon nakatira ang babae. Tanaw kong bumaba ito ng bus at napakabilis ng pangyayari. Nagkagulo na at nagtraffic na. Naipit na nga kami sa traffic. Bumaba muna si June para alamin ang nangyayari. At maya-maya, napapatakbo ito pabalik at takot na takot. Yun daw babaeng sexy sa kantin, nasa gasaan ng kotse habang patawid ng kalye.
Tanong ko sinong babaeng sexy at sinabi ni June, yung babaeng maharot. At trip ang mga driver ng bus. Buwaba daw ng bus ang babae sabay tawid at hindi nakita ang paparating na kotse na napakabilis. Halos mahati daw ang katawan ng babae sa bilis ng kotse. Nanlamig na naman ang pawis ko at parang alam ko na ang nangyari. Bumagal ang takbo ko at dahil nga halos kalahati ng kalye ay sarado, may nadamay pa daw na motor. Kaya sa bagal ng takbo ko, kitang-kita ko ang katawan ng babae na labas na ang kanyang laman loob. Awa ang naramdaman ko at takot dahil ayoko nang tumingin at alam kong makikita ko ang lalaking laging nasakay sa akin. Tama nga ako. Sa tabi ng kalye nakatingin sa akin ang lalaking multo. Kumakaway na parabang namamaalam at nagpapasalamat siya sa akin. At nakaturo ang kamay sa katawan ng babae na parang sinasabi nitong okay na ako. Habang tinatawid nga namin ang masikip na kalye, sa side mirror ko nakatingin pa rin sa akin ang lalaki. Pero may napo na ako. May katabi na ito na nakaupo sa kalye at namukaan ko ang babae. Hawak niya sa ulo at para bang pinapatigil niya ang pag-iyak nito at kaluluwa na rin ito at pareho na silang lumalabo sa paningin ko. Nang makalampas nga kami sa mahabang traffic, paharurot na ako at hindi na ako lumingon pa. Kinabukasan nga sa garahe ng mga bus namin, habang nagpapacheck ako ng makina ko, lumapit si June sa akin at sinabing mag-leave daw muna ako. Halatang halata daw na kakaiba na akong kumilos at baka daw maka-aksidente lamang kami. Hindi na ako nakipagtalo pa kay June. Bukang tama naman siya. Si June na rin ang nag-asikaso ng aking paglilib at maluwag naman ang kumpanya namin. Agad akong binigyan ng 1 linggong pahinga at tuwang-tuwa ang mag-iina ko nang umuwi ako sa bahay namin. Habang ako ay nakalib, may nasagap akong balita. Yun daw bagong lipat na aming kapitbahay na kamag-anak ni Mrs. ay pinatay. At halos hindi pa kami nagkikita noon ng personal. Dahil nga hindi naman ako nakakauwi araw-araw sa bahay. At nalaman ko ang lalaking multo na bus driver ay mismong kapitbahay ko pala. At bus driver din pala siya sa ibang kumpanya ng bus. At nang puntahan ko ang bahay nila, may malaki pang larawan na nakadisplay at siya nga ang sumasakay sa akin na multo. Ngayon nauunawaan ko na kaya siya sa akin sumasakay dahil kamag-anak pala siya ni Mrs. At sinadya niyang sa akin humingi ng tulong. Namutla ko at takang-taka si Mrs. sa reaksyon ko. Pero Sir Bon, nananatiling sarado ang bibig ko. Paggalang ko na rin sa pamilya ng lalaking multo na kapitbahay ko pala na matagal na. Hanggang dito na lang ang karanasan ko, Sir Bon. At buhat nga noon, naging payapa na muli ang pagmamaneho ko.